Mula sa pagiging isang tila inosenteng alkalde ng isang tahimik na bayan sa probinsya ng Tarlac hanggang sa maging sentro ng isa sa pinakamalaking kontrobersya at iskandalo sa buong kasaysayan ng politika at krimen sa Pilipinas. Isang napaka-komplikadong kwento ito ng kapangyarihan, mga pekeng dokumento, bilyong-bilyong pisong pondo at mga madidilim na sikretong unti-unting nabunyag sa harap mismo ng ating Senado at ng buong sambayanang Pilipino. Matapos ang kaliwat-ganang investigasyon na tumagal ng ilang buwan, yung malapelikulang pagtakas niya papuntang ibang bansa para takasan ang batas at yung mismong pagkakahuli sa kanya sa bansang Indonesia, marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon ang nagtatanong, kumusta na nga ba ang dating mayor ng Bamban na si Alice Guo? O mas tamang sabihin, nasaan na nga ba si Go Huaping ngayong 2026? Sigurado akong marami sa inyo ang curious at sumusubaybay talaga kung ano na ang nangyari sa kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kung inyong matatandaan, bigla na lang sumabog ang pangalan niya sa balita noong ma-raid ng mga otoridad ang isang napakalaking Pogo Hub o Philippine Offshore Gaming Operator sa mismong likod ng munisipyo niya. Hindi lang ito basta-bastang raid dahil ang natuklasan sa loob ng Baofu Compound ay isang malawakang scam hub kung saan maraming mga inosenteng tao, parehong mga Pilipino at mga dayuhan ang sapilitang pinagtrabaho at nakaranas ng matinding pang-aabuso. Dito na nag-umpisang mahalukay hindi lang ang mga iligal na operasyon sa bayan niya, kundi pati na rin ang mismong pagkatao ng alkalde na pumirma sa mga permit ng nasabing kumpanya. Sino ba naman ang makakalimot sa mga naging sagot niya sa Senado na naging viral sa lahat ng social media platforms? Noong ginigisa na siya ni Senator Risa Hontiveros at Senator Sherwin Gatchalian, ang tanging nagiging depensa niya ay lumaki daw siya sa farm. Hindi niya raw maalala ang malaking bahagi ng childhood niya. Wala siyang hospital records dahil sa bahay lang daw siya ipinanganak. At yung sikat na si Teacher Rubilin na naging homeschool teacher niya daw pero hindi kailanman mahanap ng mga otoridad. Sa bawat pagdinig, imbis na malinawan ang publiko, mas lalong dumami ang mga katanungan. Ngayon, sa paglipas ng panahon, sobrang laki na ng nagbago sa sitwasyon ni Go Huaping. Yung dating mayor na nakasuot ng mga mamahaling damit at designer na alahas na nagmamay-ari ng mga helicopter at luxury cars ay humaharap na ngayon sa pinakamabigat na parusa sa ilalim ng ating batas. Bago natin pag-usapan kung nasaan na siya nakakulong ngayon at ano ang estado ng buhay niya sa loob ng rehas, balikan muna natin saglit ang matitinding ebidensya na nagpabagsak sa kanya. Ang isa sa pinakamalaking turning point sa kasong ito ay nang matuklasan ng National Bureau of Investigation na nagmatch ang fingerprints ni Mayor Alice Guo sa isang Chinese national na nagngangalang Go Huaping. Ang Go Huaping na ito ay pumasok sa Pilipinas bilang isang teenager gamit ang Chinese passport. Ang discovery na ito ang sumira sa buong narrative niya na isa siyang Pilipinong ipinanganak sa Tarlac. Napatunayan ng mga investigador na ninakaw o ginamit niya ang identity ng isang totoong Pilipino para makakuha ng fake na birth certificate. Ang pekeng birth certificate na ito ay naging ticket niya para makapag-apply ng Philippine passport, makabili ng napakaraming ektarya ng lupa, makapagtayo ng malalaking negosyo, at ang pinakamalala sa lahat ay ang makatakbo at manalo bilang mayor ng isang bayan sa Pilipinas. Dahil sa matibay na ebidensyang ito, sunod-sunod na ang naging hakbang ng gobyerno. Nag-file ang Office of the Solicitor General ng co-warranto petition para patunayan na wala siyang karapatang maupo sa pwesto. Mabilis na umaksyon ang mga korte natin. Na-declare na void o walang bisa ang pagkapanalo niya sa eleksyon dahil sa simula pa lang, bilang isang dayuhan, bawal siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno natin. Sumunod dyan, formal ding kinansela ng korte sa Tarlac ang kanyang fake na birth certificate. Sa madaling salita, tuluyan ng binawi ng Estado ang lahat ng rights at privilege niya bilang isang nagkukunwaring Pilipino. Wala na siyang posisyon, wala na siyang pangalan, at higit sa lahat, nawalan siya ng proteksyon mula sa pagiging isang kunwaring mamamayan ng ating bansa. Pero hindi dyan natapos ang kwento. Nang makita ni Go Huaping na papasara na ang mundo sa kanya
At sigurado na ang kanyang pagkakaaresto, gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng buong bansa. Nawala siya na parang bula. Sa kabila ng pagiging high profile ng kaso niya at sa kabila ng mga lookout bulletins, nakatakas siya palabas ng Pilipinas. Base sa mga naging investigasyon, gumamit daw siya at ang kanyang mga kasabwat ng mga maliliit na bangka para makalabas ng bansa. Palipat-lipat ng mga yate at sasakyang pandagat hanggang sa makarating sila ng Malaysia. Mula Malaysia, lumipad siya papuntang Singapore bago tuluyang nagtago sa bansang Indonesia. Ipinakita ng pagtakas na ito kung gaano kalawak ang network niya at kung gaano karami ang pera niya para mabayaran ng mga taong tutulong sa kanya para makatakas sa kamay ng batas. Ngunit sadyang hindi natutulog ang hustisya. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng ating mga otoridad sa Interpol at sa mga pulis sa Indonesia, natuntun din ang kanyang pinagtataguan. Nahuli siya ng mga Indonesian authorities sa isang inuupahang kwarto sa isang hotel sa Tangerang City. Nang mahuli siya, napansin ng lahat na nagpagupit siya ng maikli para sana ibahin ang kanyang itsura at hindi makilala. Ibinalik siya dito sa Pilipinas sakay ng isang private plane at doon nagsimula ang kanyang pag-ikot sa iba't ibang kulungan. Mula sa Camp Crame, inilipat siya sa Pasig City Jail habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanya. Marami ang nagalit noong una dahil tila nakangiti pa siya at parang walang pakialam nang ibalik siya sa bansa. Pero hindi nagtagal ay naramdaman din niya ang bigat ng sistemang legal ng Pilipinas. Ang pinakamabigat na kasong kinakaharap at dumagan kay Go Huaping ay ang kasong non-bailable na qualified human trafficking. Ito ay may kaugnayan sa malalim na partisipasyon niya sa pagtatayo at pagpondo sa Pogo Hub sa Baofu Compound. Hindi ito simpleng kaso lang ng pandaraya sa eleksyon o paggamit ng peking pangalan. Usapin ito ng mga buhay ng tao na sinira ng mga sindikato. Libo-libong tao ang na-scam ng mga operasyon sa compound na iyon at daan-daang mga empleyado ang kinulong, pinahirapan at pinilit na magtrabaho sa mga love scams at cryptocurrency scams. Dahil napatunayang bahagi siya ng pamunuan at nagbigay siya ng proteksyon sa mga sindikatong ito gamit ang kanyang kapangyarihan bilang mayor, nahaharap siya sa napakabigat na parusa. Wala siyang karapatang magpiyansa kaya simula nang ibalik siya sa Pilipinas, hindi na siya nakatikim ng kalayaan. Kaya naman, nasaan na nga ba siya ngayon? Matapos ang matagal na pagdinig at pag-apela ng kanyang mga abogado na manatili sana siya sa mas maluwag na pasilidad, hindi pumayag ang mga korte. Ang isang taong may ganitong kabigat na kaso ay dapat nakakulong sa pambansang piitan. Kaya naman tuluyan siyang inilipat sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Pagdating niya doon, tinanggal na ang lahat ng VIP treatment. Dumaan siya sa mga normal na protocol ng isang preso, mula sa medical exams, quarantine hanggang sa pagsuot ng standard na orange uniform na may nakatatak na bilanggo. Kasalukuyan siyang nakakulong sa maximum security compound ng pasilidad kasama ang iba pang mga kababaihang may mga mabibigat ding kaso. Walang aircon, walang malambot na kama at higit sa lahat, wala na ang impluwensya at kapangyarihan na dati niyang pinagyayabang. Dito na niya binubuno ang bawat araw ng kanyang buhay habang hinihintay ang mga pinal na hatol sa napakarami pa niyang kaso. Bukod sa human trafficking at patong-patong na kasong perjury at falsification of public documents, patuloy pa rin siyang ginigisa para sa kasong money laundering. Pinag-aaralan pa rin ng Anti-Money Laundering Council kung paano niya napasok sa financial system ng Pilipinas ang bilyon-bilyong pisong ginamit sa pagpapatayo ng Pogo Hub at pagbili ng mga ari-arian. Kasabay nito ay ang patuloy na civil cases para sa asset forfeiture. Ibig sabihin nito, unti-unti nang binabawi at kinukumpiska ng gobyerno ang lahat ng properties niya. Yung mga paborito niyang helicopter, mga luxury vehicles na tulad ng McLaren, yung mga malalaking bahay at lupa, lahat yan ay naka-freeze na at ibebenta ng gobyerno para ibalik ang perang ninakaw o kinita mula sa iligal na paraan. May mga nagtatanong kung bakit hindi na lang siya i-deport pabalik sa China dahil isa naman siyang Chinese citizen. Pero naging malinaw na ang paninindigan ng Department of Justice. Dito sa Pilipinas niya ginawa ang mga krimen niya.
Dito niya niloko ang mga Pilipino at dito niya sinira ang ating mga batas. Kaya bago pa man pag-usapan ang anumang deportasyon, kailangan muna niyang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan dito mismo sa loob ng mga kulungan natin. Ang kwento ni Guo Huaping o Alice Guo ay isang napakalaking sampal at kasabay nito ay isang napakahalagang paalala sa buong bansa. Pinapatunayan nito na gaano man karami ang pera ng isang sindikato, gaano man nila subukang paikutin at bayaran ang sistema, may hangganan din ang lahat ng panlilinlang. Mula sa buhay na puro luho at kasinungalingan, sa pagbili ng pagka-Pilipino at sa pagiging boss ng isang buong bayan, ang mundo ngayon ni Guo Huaping ay umikot na lamang sa 4 na sulok ng kanyang selda sa Correctional Institution for Women. Ang nangyari sa kanya ay hindi lang basta isang balita na lilipas din. Ito ay isang leksyon sa ating mga botante na maging mas mapanuri sa mga taong niluluklok natin sa pwesto at isang babala sa mga tiwaling opisyal na walang sino man ang makakatakas sa mahabang kamay ng batas. Ang totoo ay lilitaw at lilitaw, gaano man ito ipilit na ibaon sa lupa.